Good evening, family. Babasahin po natin mula kay Timoteo 4, 1 hanggang 5. Ang pamagat po ay mga huwad na guro. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruang ito ay pinalalaganap ng mga tusong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkain nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga nananampalataya. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggapin may pasasalamat sapagkat ang mga ito'y nilinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. So, magandang unawain to, no? Napakaiksi ng verse, isang buong verse, isang buong talata, pero napakaraming marami kayong matututunan kung naunawaan nyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo lahat ng mga nakasulat dito. Halimbawa, dito sinabi ng lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay walang dapat ipalagay na hindi mabuti. Lahat, ibig sabihin lahat ng bagay na nilikha ng Diyos mabuti. Merong madaling salin, ibig sabihin na halimbawa, lahat ng nilikha ng Diyos, hindi dapat pagmulan ng masama. Kaya walang bagay na nilikha ang Diyos na masama. Meron pa, dito tinutukoy nila, ang tinutukoy dito mga huwad na guro. Saka, wala silang konsensya, kaya nga dito nakalagay, manhid na budhi. At tinutukoy din dito kung alin yung mga yon. Ipinagbabawal nila yung pag-aasawa at ang ilang pagkain na nilikha ng Diyos. Halimbawa, bawal kumain ng ganon, bawal kumain dito, bawal kumain ng karne, bawal kumain ng baboy. Yung mga ganon, naliligaw yun. Baga, akala nila nasa Diyos sila, pero wala. At saka dito, ang tinutukoy dito mga huwad na guro. So, tinutukoy dito yung mga tagapagturo talaga. So, ganun pa man, kailangan, sabi ko nga sa inyo, bilang tayo, iba naman kasi yung guro, iba yung tupa, iba tayo, tagapakinig. Kumbaga, doon lang tayo sa kung ikaw tupa ka ng Diyos, hindi mo kailangan aralin ng buo yung Biblia. Baga, kailangan mo lang makinig. Ano ba yung mga halimbawa ng mga trabaho ng tupa? Magsisimba, di ba? Mananalangin, magpapasalamat, di ba? So, yung mga basic needs lang ng mga espiritu natin, yung dapat natin gawin. Ako, halimbawa ako, hindi naman ako guro, nagsishare lang naman ako. Ginagawa ko lang to. The Bluetooth device is connected successfully. Ginagawa ko lang to para pakainin ng Espiritu Santo ko. Yung pagbabasa ng Biblia, mag-share ng salita ng Diyos, pakikinig. Kasi kailangan ko mismo to. The Bluetooth device is ready to help. Kailangan ko mismo to. The Bluetooth device is connected successfully. Kailangan mismo ng katawan ko to sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kasi
Pagka ganito The yung Bluetooth device is ready to pair. pag ganito yung topic kasi na ginagawa natin, pinapakain natin yung espiritu natin. Baga mga basic needs ng Espiritu Santo. Kasi kung hindi mo ginagawa ito, marahil patay ang Espiritu Santo mo. Baga, ang tingin sa iyo ng Panginoon, isa ka dun sa, di ba, ito sabi, Guro, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na mailibing yung bayaw ko sa huling hantungan niya. Ano sabi ni Jesus? Hayaan mo maglibing yung mga patay sa kapwa niya patay. Ibig sabihin ng Panginoong Jesus, patay sa espiritu. Kasi kung buhay ang espiritu mo, maraming dahilan, maraming paraan para malaman kung buhay ang espiritu mo. Kung ikaw nakagawa ka ng mali, inuusig ka ba ng damdamin mo, ibig sabihin yung Holy Spirit ang nagsasabi na nagkamali ka. Kasi kung gumagawa ka ng mali, tuloy-tuloy ka sa paggawa ng mali, marahil patay ang espiritu mo. So, ganun pa man, ako, kung maano nyo lang yung mga pinagdaanan ko, hindi nyo masasabi na ba't ako yung nagsasalita tungkol sa Diyos. Baka maihintulad nyo lang ako doon kay Alvin Aragon kung gano'n. Pero kailangan kasi, ang nasa Diyos, ang buhay ang espiritu, mapagpakumbaba. Ibig sabihin, saka mga nauunawaan mo yung mga bagay-bagay hanggang sa pinakamaliit, hanggang sa pinakamaliit. At saka alam mo, pagka ikaw nagkakamali, halimbawa nakapagmura ka, uusigin ka ng damdamin mo. Pag nagkapagmura ka, ora mismo, sasabihin ng Espiritu Santo sa sarili mo na nagkamali ka. Ngayon, ikaw naman na tao na nagkamali, ihingi ka agad ng tawad sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Halimbawa, nagmura ka, tapos ang gagawin mo, patawarin niyo po ako sa aking nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, sa gawa, sa espiritu at sa laman. So, maraming ang trabaho kasi ng Espiritu Santo, hinahayaan niya tayong magkasala. Pero hindi niya tayo hayaang magkasala ng nakamamatay na espiritu. So, yun, mababasa rin po natin yan, no? Napakabuti kasi ng nararamdaman natin yung Espiritu Santo. So, hanggang doon lang po muna. Sinasabi ko po sa inyo, hindi po ako guro. Isa lang din po ako na tupa bilang tao. Manalangin po tayo, magpasalamat. Kumbaga, ginagawa ko lang to para maging halimbawa sa inyo na hindi ko naman inaaral mabuti ang Biblia, para ginagawa ko to dahil kailangan to ng Espiritu Santo ko, no? Mismo sa aking sarili. Halimbawa ako, magtatrabaho ako sa umaga, magtitinda ako. Ang ginagawa kong nakikinig ako habang nagagayak ako ng paninda, nakikinig ako ng mga kanta, kasi babaunin ng Espiritu Santo ko yun. Kasi pagka mahina na yung katawan ko, ang gagayad sa'yo yung Espiritu Santo mo para maging malakas yung katawan mo. So, dapat yung mga ganung bagay nararamdaman nyo. Maraming salamat po sa lahat. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa, sa espiritu at sa laman. Ingatan niyo po ang mag-iingat sa amin at pagpalain ng lahat ng magpapala sa amin sa pangalan ni Jesus.